Hello mga ka-greenie, good day po mga ka-greenie, good morning po. Maraming nagpapatugtog sa aking mga kapitbahay. Sana hindi ako mag-copyright. Pero lalakasan ko na lang yung boses ko. Sasapawan ko na lang yung makanta na yan para hindi sila mangingibabaw. And for today's video, ayan po ang aking mga alaga ngayon. Ayan yung aking mga cactus na gymno at saka astro. Meron ako doong gymno, ayan po. Kasi sinama-sama ko na lahat ng aking mga cactus ditong side. Sumobra sila. Kaya nandito yung aking LB na gymno. At gusto ko dito lahat yung aking mga succulent. Yan dito. Yun na aking mga malalaking pots, ayun, na may succulent. Nagdudumi talaga yung kanilang pots kapag umuulan. Ewan ko ba kung bakit. Siguro dahil sa kapag tumatalsik yung soil, yan, bumababa dun sa niya, sa pots niya. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang aking mga carunculated na succulent na dinagdag ko dito sa aking plant rack. Ito na yung mga nauna kong mga niripat, mga nadiligan na yan, mga naarawan na. Ayan po sila. May mga nadagdag na ako dito na iilan. Ayan po, mga stable na sila. Ito muna yung aking mga carunculated. Meet my Calibra. Ang laki niya, pero iilan lang yung kanyang leaves. At ito, nagda-dry na siya. Mababawasan na naman. Ganun talaga yung mga carunculated. Parang iilan lang yung mga leaves nila kapag na-dry sila. Ayan, konti na lang. Gayun pa man, sila ay maganda. Ang mga ito ay Echeveria na mga maaarte. Yan, mga Echeveria. Mga arte yan. Pero gandang-ganda ako sa aking Calibra. Ang laki-laki niya po. Ayan. Ang laki-laki din ng mga leaves niya. Sana magtagal siya at sana hindi siya mapudpod. Yung matira yung dito lang. Ang ganda pero naubos yung yung leaves sa kakadry. So meron siyang kasama maliit. Ayan po. Ang pagkakaiba niya dyan sa mga carunculated na yan, yung kanyang leaves papasok. Parang natupi siya. Ayan po, natupi. Yan, natupi. Compare dito sa Etna na hindi siya natutupi. Ganyan lang, parang meron lang mga curve, parang may mga ganyan lang sila, mga umbok-umbok sa harap. Pero hindi siya talaga tumutupi. Yan. Hindi kagaya nito. Ayan po, talagang, alam mo yun, binilog talaga papasok sa loob para maging ganyan. Diba? Very unique ang Calibra. Meron din yung lenguas. Kahawig din yan ng mga Etna yung lenguas. Yung Calibra talaga yung kakaiba. Yan, ang ganda niya. Malaki siya. Hindi ko siya nilagay dito kasi masyadong malaki yung pot na yan. Pwede na siya dito sa pot na to kasi meron pa naman akong natira na clay pot na malaki. So, dyan ko na siya nilagay. Pag lalaki siya, mas lalaki pa siya, doon ko na lang siguro siya ilalagay sa sa mas malaking pot. Feeling ko kasi baka lumiit siya. Mapudpud yung kanyang leaves sa kakadry. Ito ilan na lang to, ilan peraso na lang. Tapos, ayan, may matatanggal na naman na isa kasi magda-dry na siya. So ito yung kanyang anak, kapatid, basta magkasama sila. Magdidilig ako ngayon, didiligan ko sila kasi dry na yung kanilang soil. So magdidilig ako ng konti lang. Medyo ilang days na rin kasi to, mag 1 week na rin ata to, kaya pwede na silang diligan dahil marami ng mga nagda-dry na leaves. Ayan po. So ito yung mga Etna. Meron akong 4 na Etna. Ayan, ito yung pinakamalaki. Before nagka-Etna din talaga ako kasi yung mga Etna sa akin lumiliit po talaga sila. Yung natitira lang sa kanila, ayan, yung tuktok lang nila dahil
nagda-dry sila. Hindi mo naman sila pwedeng diligan ng diligan kasi may stem rot sila. So, ang tendency, kapag hindi ko sila nadiligan, umiinom sila or kumukuha sila ng water dito sa leaves nila. So, kapag hinayaan mo na uminom yung mga succulents sa ilalim ng leaves nila, napudpud. Kagaya nito, ilan lang to, ilan lang. 5 peraso lang. Pag ito, na-dry, wala na. Para na siyang kalbo na nasa tuktok lang yung buhok. So, yan yung aking 4 na etna. Sana sila ay, alam ko namang magtatagal naman sila. Kaso nga lang, lumiliit talaga sila. Ito naman yung Heart Delight. Ito free sa akin to ni Ate Ana. Kaya maliit siya kasi nakuha ko siya ng nagmashi. Ang daming mashi. Ganito siya. Ito, galing siya sa ganyang kalaki. Nagmashi yung dito niya. Kaya na lang nang natira. So, okay na yan. I-stable na lang natin. Dito kasi sa lowland, mahirap magpadami uli ng leaves. Pag halimbawa, nagmashi sila. Pagkatapos, natanggal mo na yung mga iilan na leaves. Mahirap uli sila tubuan ng panibagong leaves. Ito rin, bilang lang din. Yung mga echeveria na bilang lang yung mga leaves. Kaya minsan, hindi ko sila ginugusto i-collect. Gusto ko yung mga ganito. Yan. Yung mga sedum na ang dami-daming leaves. Ayan po. Kahit magputol ka ng magputol dyan, marami pa rin matitira. Pero sila, 'di ba? Hindi mo rin sila basta-basta mapopropagate kasi paano mo sila ikakat? 'Di ba? At hindi kagaya ng mga sedum mo. Cut ka dito, cut ka dito. Tutubo sila ng tutubo. Kaya I like it talaga ng mga sedum. Yung mga echeveria, hindi ko sila masyadong favorite. Pero magaganda kasi yung kanilang leaves. Yung form ng leaves nila, rosette talaga. Ito naman, yung mga nagva-vine, talagang lash type sila. Kukunti lang kasi yung mga lash type. Marami talaga yung mga echeveria, yung mga rosette type, yung mga ganito. So, wala tayong magagawa kasi yun lang yung available. Kagaya nitong aking mga carunculated na to, hindi ko naman pwedeng daan-daanan ko lang sila doon at hindi ko sila bibilhin kasi tingnan nyo naman, kahit mahirap sila alagaan or kahit hindi mo sila gugustuhin alagaan, ma-attract ka talaga kasi very unique sila. Kagaya nito, itong kalibra na to, mahirap din to hanapin. Bibihira lang talaga magkaroon ng mga ganito doon sa Dangmo. Kaya kapag meron doon available, binibili ko kaagad, kinukuha ko na rin agad kasi isa pa, mura lang din sila. So, ayan yung aking bagong collection dito sa aking plant rack. Medyo nagja-jump pack na sila. Napupuno na sila. Merong bata. Ayan po. Hello. Hello, Kachad. Yan, nandito siya. Nag-aalmusal siya dito sa taas. Ayaw niya din sa baba. So, ito yung mga kasama na niya. Yung mga nilipat ko last week. Ayan na po sila. Nag-stable na po sila kaya nandito na sila. Ayan. Ito yung aking Purple Delight. Yan. Ano na siya, pinkish na siya, ganda-ganda niya, Ayun, nag-stress na siya. Pero nandito pa rin yung mga iilan kong pot na walang laman. Pero ano na yan, mapipil-in ko na yan. Yan, mga nadiligan ko na, nag-start na po silang maging okay. Hindi pa stable kasi hindi pa naman sila months. So, okay lang yan. Maya-maya, magdidilig ako ng aking mga carunculated na yan. Kasi dry na rin yung kanilang soil. At nagtanggal na ako ng mga leaves nila ng ilan kasi super dry na. So, umiinom na sila sa ilalim ng kanilang leaves. Mauubos na sila kaya iaano ko na sila. Didiligan ko na sila.
pinagsama-sama ko yung mga aking cactus doon. Mas gusto ko sila dyan. Yan po yung mga succulent ko ngayon sa aking plant rack. Sa mga susunod na araw, madalas yun na po yan silang makikita. Pero baka mag-reshuffle na naman ako. Alam niyo naman. Eto si ayan, dito na naman siya. Pag yung mga nandito, lilipat-lipat. Nililipat ko talaga sila para nabibigyan ko sila ng tamang sunlight. Lalo na yung mga echeveria. Naku po, medyo mga arte po sila. Kaya kailangan meron silang tamang sunlight. Yan. And that's it for today mga kagrini. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus po and succulent, ayan, please po palike po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Duran po, ayan po yung aking FB account, ilalagay ko sa screen, Ana Duran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye bye po mga kagrini.